Hello. sir. You Mr. Zhu by any chance? What's your name, sir? Zheng Hao. Pardon? Zheng Hao. Zhou Hao. And your surname? Yes, am I? Huh? And your surname? Family name, Zhou. Pardon? Zhou. You got any ID on you at all? Yeah. Yeah, can you show me your ID please, just so we can confirm who you are? Ang lalaki sa video ay si Zhen Hao Zhu, isang Chinese PhD student na nag-aaral sa isang prestiyosong universidad sa London. Makikita rito ang pag-aresto sa kanya ng mga pulis, isang pangyayaring ikinagulat ng lahat, kabilang na ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Walang sino man ang nagduda sa kanya hanggang sa lumabas ang nakakagimbal na video na ito. Sa pagsisiyasat ng mga pulis sa kanyang apartment, natuklasan ang napakaraming ebidensya. Merong sandamakmak na proteksyon, ipinagbabawal na substance, at merong mahigit na 1,000 video ng mga kababaihang walang plot at walang malay o nasa ilalim ng impluensya ng substance habang pinagsasamantalahan. Lumalabas na hindi lang ito nangyari sa China, kundi pati na rin sa London. Ngunit bago natin siya husgahan ng tuluyan, ipapaliwanag ko muna ang kanyang mga ginawa, hindi lang upang maunawaan, kundi upang maiwasan din ito sa hinaharap. Paano nga ba siya nakaabot sa 50 na biktima at bakit ngayon lang siya nahuli? Si Zhen Hao Zhu o tawagin nating Zhen na 28 years old ay pinanganak noong February 20, 1997. Siya ay nakatira sa ika-39 na palapag ng isang marangyang apartment sa Churchyard Row, Elephant and Castle, London. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang buong lungsod. Nagbabayad siya ng mahigit 4,000 o mahigit kumulang 300,000 pesos kada buwan para sa renta. Sa edad na 20, lumipat siya sa Northern Ireland upang tapusin ang huling 2 taon ng kanyang mechanical engineering degree sa Queen's University, Belfast o QUB. Kung susuriin ang tuition fee ng mga international students sa QUB para sa school year 2025 to 2026, makikita na ang mga kursong may malalaking laboratorio o workshop component tulad ng mechanical engineering ay kabilang sa fee rate 2 o FR2 na nangangahulugang mas mataas na gastusin. Sa ilalim ng kategoryang ito, ang tuition fee para sa mga international students ay nasa 25,300 kada taon o mahigit kumulang 1.6 million pesos. Noong namang September 2019 ay lumipat siya sa London upang kumuha ng master's degree sa mechanical engineering sa University College London or UCL, isang prestiyosong public research university sa London, UK. Ang tuition fee naman para sa mga international students dito ay karaniwang nasa pagitan ng 30,000 hanggang 35,000 o mahigit kumulang 2.2 million pesos bawat taon. Depende sa partikular na detalye ng programa. Talagang masasabi nating tipikal na mayamang Chinese si Zhen sa London. Gayunpaman, bumalik siya sa China noong sumunod na taon dahil sa pandemya ng COVID-19. Si Zhen ay nagmula sa Dongguan City, isang lungsod sa timog China, malapit sa Hong Kong. Siya ay mula talaga sa isang mayamang pamilya na may maraming ari-arian sa China. Sapat upang tustusan ang kanyang mamahaling edukasyon sa UK. May sapat siyang pera upang makabili ng relo na Rolex, isang aparador na puno ng mga designer na damit, at sumailalim sa iba't ibang cosmetic procedures, kabilang na ang hair transplant at operasyon sa mukha. Wala masyadong detalye sa kanyang pamilya pero may mga bali-balita na ang kanyang ama ay isang opisyal ng gobyerno sa China. Nakilala rin siya sa palayaw na Paku, ang pangalang ginamit niya upang linlangin at pagsamantalahan ang mga babae. Sa una, kung titignan, parang isa lang siyang tipikal na mayamang Chinese na nakapag-aral sa London hanggang sa lumabas na nga ang video ng kanyang pag-aresto. Ang video ay naganap noong January 2024 nang maaresto si Zhen dahil sa mga reklamo. Pagpasok ng mga pulis sa kanyang kwarto, nakita nila ang mga nakatagong kamera sa loob ng kanyang aparatur. May mga bote ng alak, bawal na substance at isang substance na may epekto sa central nervous system. Madalas itong tinatawag na date drug. Dahil maaari itong magdulot ng pagkaantok, pagkalito at kahit pagkawala ng malay. Karaniwan itong walang kulay at amoy,
kaya madaling mahaluan ng inumin na hindi namamalayan. Dahil sa mga epektong ito, ginagamit ito sa ilang kaso ng sapilitang pang-aabuso. Sa kanyang apartment ay meron din siyang pipette, isang gamit para sukatin ng mga patak ng chemicals. Pero ang pinakanakakatakot na natagpuan ng mga pulis ay merong 1,277 na videos sa kanyang mga gadgets. Ang ilan sa mga ito ay kuha pa ni Zen habang pinagsasamantalahan niya ang mga babae na walang malay. Ang mga video ay kuha sa UK at China. Dahil dito, kinasuhan siya ng mga pulis ng patong-patong na kaso ng pananamantala, kasama na ang mga babaeng hindi pa nakikilala at hindi pa nagrereklamo. Posible daw umabot ng 50 ang kanyang mga nabiktima. Lumabas ang video na ito sa internet. Ito ay kuha sa interrogation room habang tinatanong si Zen tungkol sa mga nangyari. Bukod sa paulit-ulit ang sagot na no comment, ay hindi rin pinalagpas ng netizens ang isang detalye sa video na ito. Tanong nila, bakit niya kinakailangan ng isang translator kung nag-aaral siya ng PhD sa London? May sumagot naman na, may ilang Chinese international students na nagbabayad ng iba para gawin ang kanilang exams para sa kanila. Alam ko ito dahil Asian ako at halos lahat ng universidad ay alam ito. Hindi natin alam kung totoo ito, pero alam natin na si Zen ay talagang hindi makakatakas sa dami ng ebidensya laban sa kanya. Sa kanyang pagliliti sa Inner London Crown Court, pinanood ng mga hurado ang 9 na video ng pang-aabuso na nakuha sa mga gamit ni Zen. Siya ay nagpahayag na nakakatulog siya kasama ang 5 babae kada buwan at gumagamit ng iba't iba o 4 na uri ng bawal na substance. Inamin niyang pangarap niya makadala ng mga babaeng walang malay. Ngunit iginiit niya ang mga babae sa mga video ay nagpapanggap lamang. Tumutulong daw sila sa kanyang mga pangarap, kapalit ng pera at mga mamahaling regalo. March 5, 2025 ay nahatulan si Zen ng 11 ng kaso ng pang-aabuso sa 10 iba't ibang babae. 2 ang nakilala at 8 ang hindi pa natutuntun sa 2 magkaibang kontinente. Ayon sa mga detective, kinatatakutan nilang maaring lumagpas pa sa 50 ang mga biktima niya. Sabi ni Commander Kevin Southworth na mula sa Metropolitan Police, ang lalaking ito ay maaring lumabas bilang isa sa pinakamaraming sexual predator na nakita natin sa bansang ito. Siya ay mapanganib at tusong tao. Marami sa mga babaeng inabuso niya ay lubos na walang malay. May isang biktima na tawagin nating Miss L ay nagsabing nagising siya at nakitang nakaibabaw si Zen sa kanya bago siya muling nawalan ng malay. May isa pang biktima na tawagin nating Miss N. Nalaman na lamang niya na kinukuhanan siya ng video ni Zen nang makita ng mga detective ang video sa kanyang apartment. Ito'y 8 buwan matapos siya mag-ulat. Sabi ni Commander Southport, nakikilala ni Zen ng mga babae sa mga social gathering o sa social media at dadalhin sila sa kanyang apartment kung saan siya naglalagay ng bawal na substance sa kanilang mga inumin. Gagawin niya mga pang-aabuso habang sila ay hindi makagalaw at posibleng habang sila ay natutulog at walang kamalay-malay. Lumabas sa mga madidilim na gawain ni Zen at napag-alaman na habang nasa China siya noong November 2020, gumamit siya ng isang hindi kilalang messaging app para mag-download ng halos isang manual kung paano lagyan ng bawal na substance at pagsamantalahan ng mga kababaihan. Isang advertisement na nakita ng pulis sa kanyang telepono ay may mga salitang effects guaranteed na nakasulat sa mga larawan ng natutulog at walang saplot ng mga kababaihan. Sa kanyang cellphone, nakita rin ng pulis ang 7 video niya na pinagsasamantalahan ng mga kababaihan sa China. Tinukoy sila sa korte bilang Miss B, C, D, E, F, G at H. 5 sa mga babae ay mukhang lubos na walang malay sa mga video. Ang isa ay si Miss G. Siya ay tila nagising sandali habang siya ay pinagsasamantalahan ni Zen, ngunit nahirapan siyang manatiling gising. Si Miss H naman ay naririnig na humihilik sa video. Ang isa pang babae na si Miss D ay walang malay na magsimula ang pang-aabuso, ngunit nanggising at paulit-ulit na sinabi kay Zen na please, no, habang sinusubukan niyang lumaban. Ang mga video ay napakagulo kaya tiniyak ng hukom na kakaunti lamang ang mapapanood ng mga hurado. Hindi natuntuan ng mga detective ang mga kababaihan sa China. Kahit na ang ilan sa kanyang mga biktima ay ginamit sa China, si Zen ay maaring litisin sa UK dahil siya ay residente rito.
Ayon kay Syra Pike mula sa Crown Prosecution Service, mahalagang mabigyan ng hustisya ang mga hindi kilalang babae na nakita sa mga video na pinagsasamantalahan ni Zen. Sabi niya, "Napakahalaga na ipaglaban natin sila, determinado akong ipagpatuloy ito at huwag gamitin ang katotohanan na hindi natin makilala ang mga babae bilang hadlang sa pagkamit ng hustisya para sa kanila." Ngunit tulad ng alam natin, hindi lamang sa China ng abuso si Zen. Dalawa sa pinaka-nakakagimbal na video ay nagpakita ng pang-aabuso kay Miss A sa student accommodation ni Zen sa Bloomsbury, bandang gitna ng London. Hindi pa nakikilala ng pulisya si Miss A at hindi malinaw kung siya ay inabuso bago o pagkatapos ng pagpunta ni Zen sa China noong pandemya. Sa simula ng unang video, nakitang walang malay si Miss A. Ngunit nagising at nagmakaawa kay Zen na tumigil. Narinig siyang nagsalita sa video na kung isasalin sa Tagalog ay galit ako sa'yo. Wala yan saysay, sagot naman ni Zen. Ang sound insulation dito ay napakaganda. Dagdag pa niya. Ang pangalawang video ay katulad nito. Pareho itong kinuna ng isang maliit na tagong kamera na kasing laki ng hinlalaki na nakalagay sa isang istante sa kabilang bahagi ng silid. Nang unang makita ng mga detectives sa mga video, hindi nila makuha ang sounds. Noong una iginiit ni Zen na ang babae sa video ay lubos na pumapayag na may mangyari sa kanila. Ngunit bago ang paglilitis, nagawa ng mga detectives na mabawi ang sounds na nagpapakita na si Miss A ay malinaw na nasa ilalim ng impluwensya ng bawal na substance o alcohol. Siya ay nagmamakaawa na tumigil na si Zen. Binago ni Zen ang kanyang kwento. Sinabi niya sa hurado na ito ay isang roleplay at nagpapanggap lamang ang dalaga. Kahit hindi natunto ng pulisya si Miss A, ay may dalawang babae na nagbigay ng ebidensya laban kay Zen sa panahon ng paglilitis. Si Miss N, isang batang estudyanteng Chinese, ay naglarawan kung paano niya unang nakilala si Zen noong May 2023. Tinutulungan siya nito sa mathematics. Ilang araw ang lumipas, pareho silang pumunta sa isang party sa ibang apartment sa kanyang mamahaling gusali, ang Uncle Building sa Elephant and Castle. Pagkatapos ng party, hinikayat siya ni Zen na bumalik sa kanyang apartment kung saan inalok siya ng mga inumin. Narinig na korte na kinalagad siya ni Zen sa kanyang silid tulugan kung saan niya ito hinalay. Ang ilan sa kanilang pag-uusap sa apartment ay naitala ng isang tagong kamera sa tabi ng kama ni Zen na nakuha ng isang motion sensor. May maririnig na audio na kung isasalin sa Tagalog ay ubusin mo ang inumin. Ito'y paulit-ulit ang sinabi ni Zen sa video. Ubusin mo ang inumin, hindi dapat sayangin ito. Hindi na masyadong maalala ni Miss N ang nangyari pagkatapos siyang inumin ang malaking baso ng vodka. Iniulat niya ang pang-aabuso sa pulisya kaagad, ngunit dahil hindi siya sigurado sa batas at sinabi niyang nadismaya siya sa tugon ng mga opisyal kasama na ang hindi maayos ng pagsasalin ng kanyang 999 na tawag, nagpasya siyang huwag nang ituloy ang reklamo. Nagpahayag ng panghihinayang ang Metropolitan Police sa hindi maayos na pagsasalin para sa mga biktima. Walang duda na may mga aral na makukuha mula sa unang tugon na natanggap ng mga biktimang ito. 8 buwan matapos makipag-usap si Miss N sa pulisya, muli siyang kinontak ng mga detectives. Sinabihan siya na nakita nila ang mga video ni Zen na nag-aalok sa kanya ng inumin at mga litrato sa kanyang cellphone na nagpapakita na siya ay inabuso. Labis naman na nalungkot si Miss N sa kanyang karanasan, kaya nag-post din siya sa Chinese social media app na Red Note upang balaan ng ibang kababaihan tungkol kay Zen. Nakita ito ng isa pang babae, si Miss L, na sumagot at nagsabing may katulad siyang karanasan. Sinabi ni Miss L na nakilala niya si Zen noong siya ay 19 years old pa lamang. Ito'y noong August 2021. Nagkaroon sila ng consensual na pag-anib ng ilang beses at nagkasunduan na makipagkita sa mga kaibigan sa isang restaurant sa Chinatown ng London. Lumipat ang grupo sa isang pribadong silid sa ibang restaurant at uminom ng ilang bote ng Jack Daniels. Kaunti lang ang naalala niya sa nangyari pagkatapos, ngunit napunta siya sa apartment ni Zen sa Bloomsbury. Sabi niya, nang magising ako, nakita ko siyang nasa ibabaw ko, inaabuso ako. Matapos alugugin ng mga pulis ang apartment ni Zen matapos siyang arestuhin, nakita nilang 4 na tagong kamera. Narinig sa korte na nakita rin nilang isang dilaw na Fendi o trophy bag sa aparador na naglalaman ng mga alahas at damit na pinaniniwalaan ng pulisya na pagmamay-ari ng mga babaeng inabuso niya.
Hindi nakahanap ang pulisya ng anumang telepono, computer o camera mula sa kanyang pagstay sa Belfast kaya hindi nila alam kung nagsimula na ang kanyang mga ginagawa habang siya ay nag-aaral doon. Ayon sa UCL, sinuspinde si Zen noong ika-27 ng January 2024 at tumigil siya sa pag-aaral doon nang malaman nila ang mga aligasyon. Sinabi ng universidad na ang kanilang online portal ay bukas para sa mga estudyante at kawani na apektado ng kaso at sinusuportahan nila ang apela ng pulisya. Nahatulan si Zen ng 11 ng kaso ng pang-aabuso sa 10 babae, 3 kaso ng privacy invasion, 3 kaso ng pagmamay-ari ng control na may intensyon ng mga abuso at 1 kaso ng false imprisonment. Hindi siya nahatulan ng hurado sa mga kaso ng pagmamay-ari ng 3 mga substance na may intensyon ng mga abuso. Hindi rin siya nahatulan ng 2 kaso ng pagmamay-ari ng explicit material na naglalarawan ng pang-aabuso. Samantala, ang kanyang sentensya ay ibibigay sa parehong korte sa June 19, 2025. Ngayon matapos sa mga pagdinig sa korte, ibinahagi ng mga detectives ang kanilang paniniwala na ang lawak ng mga ginawa ni Zen ay mas malaki pa kaysa sa inaakala. Kaya naman ng mga pulisya ay hinihikayat ang sinumang babae na nakasama na mag-isa si Zen sa China man o sa UK na lumapit at magbigay ng mga impormasyon. Bagamat nakilala ng mga detectives ang 2 biktima, ang 8 babae na inabuso ni Zen ay hindi pa nakikilala. Naway makamit ng mga biktima ang hustisya lalo na't ang nasasakdal ay isang makapangyarihang tao sa China. Madalas sa ganitong mga kaso, nagkakaroon ng baliktaran, ngunit may pag-asa pa rin naman dahil sa may 2 bansang sangkot, ang London at China. Sa pamamagitan nito, maaring magkaroon ng mas patas at sapat na hustisya para sa mga biktima. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!